Kapag Lunes, parang unang domino ang bawat desisyon natin. Kapag tama ang unang galaw, susunod ng maayos ang buong linggo. Pero kapag mali ang simula, domino effect din ang stress, gastos, at pagkukulang. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit napakahalaga ng Monday bilang first domino ng pera, enerhiya, trabaho, at mindset. Ipapakita ko sa iyo ang mga practical na strategies para maging malinaw ang direksyon, disiplinado sa career, at matatag ang pag-iisip. Siguraduhin mong tapusin ang video hanggang dulo dahil doon ko ibabahagi ang pinakamahalagang aral na magbabago ng pananaw mo sa success. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Kapag Lunes ng umaga, madalas tayong mga Pinoy ay sabay-sabay na hinahabol ang oras, traffic, at trabaho. Pero kung tutuusin, ang pinakaunang laban natin ay hindi sa opisina o sa kalsada. Nasa bulsa at utak natin mismo. Ang pera. Kaya mahalaga na may malinaw na sistema para hindi lang isang linggo lang ang budget. Ang tawag dito ay audit and attack strategy. At ito ang magbibigay ng direksyon sa bawat piso na hawak mo. Unang hakbang, ang Monday morning audit. Bago pa man buksan ang Facebook o TikTok, buksan mo muna ang banking apps mo o kaya ang physical notebook kung mas hilig mo magsulat. Ilista mo ng eksakto kung magkano ang natitirang pera para sa linggong ito. Walang palusot, walang pagtatago. Kung may 1,000 pesos ka lang, isulat mo ng malinaw. Ang simpleng pagharap sa realidad ay nagbibigay ng kapangyarihan. Kasi kung hindi mo alam ang eksaktong laman ng wallet mo, paano mo makokontrol ang gastos? Ang audit na ito ay parang salamin. Ipinapakita kung nasaan ka ngayon para makapagdesisyon ka ng tama. Pagkatapos ng audit, kailangan mong gawin ang fixed cost lockdown. Tukuyin agad ang mga bayarin na hindi mo pwedeng takasan ngayong linggo. Halimbawa, pamasahe papunta sa trabaho, baon ng anak, kuryente, tubig. Kung ang pamasahe mo ay 100 pesos kada araw, i-multiply mo na agad sa 5 araw ng pasok. Kung may bill na due ngayong linggo, isama mo na rin. Ang perang nakalaan para sa mga bayarin na ito ay dapat ihiwalay agad. Pwede mong ilagay sa ibang envelope o sa hiwalay na e-wallet. Ang mindset dito ay simple. Huwag mong hayaang makulimbat ng maling gastos ang perang nakalaan para sa essentials. Kapag nakahiwalay na, mas kampante ka na hindi ka mauubusan sa gitna ng linggo. Ngayon, pumunta tayo sa weekly spending cap. Dito mo iseset ang daily allowance limit mo. Kung ang kaya lang ng budget mo ay 200 pesos kada araw, iyon lang ang dapat nasa wallet o e-wallet mo. Hindi pwedeng sobra. Ang sikreto dito ay psychological. Kapag hawak mo ang sobra, mas madali kang mabudol ng online sales o bigla ang kain sa labas. Pero kung limitado lang ang laman ng wallet mo, mapipilitan kang mag-isip bago gumastos. Ang disiplina ay hindi lang tungkol sa lakas ng loob, kundi sa tamang sistema. Kapag araw-araw ay may malinaw na cap, mas tumatagal ang budget hanggang weekend. Kasunod nito, kailangan mong maglagay ng anti-impulse buffer. Mag-commit ka na mula Lunes hanggang Huwebes, bawal ang wants. Walang milk tea, walang bagong damit, walang gadget. Ang reward ay ilalagay mo sa Biyernes o Sabado. Ang teknik na ito ay nagbibigay ng nilulook forward na moment. Kapag alam mong may reward sa dulo ng linggo, mas madali mong matiis ang tukso sa simula. Ang tawag dito ay delayed gratification. At ito ang sikreto ng mga taong nakakapag-ipon. Hindi mo kailangang maging kuripot forever, pero kailangan mong matutong maghintay. Isa pang mahalagang bahagi ng strategy ay ang Debt Slaying Monday. Kung may utang ka, huwag mo itong itago hanggang lumala. Gawin mong habit na tuwing Lunes, mag-message ka sa pinagkakautangan o mag-set ng payment schedule. Ang simpleng pagharap sa utang sa simula ng linggo ay nag-aalis ng stress. Kasi imbes na mag-alala ka buong linggo kung paano mo haharapin, mas maaga mong natatapos ang problema. Ang utang ay parang multo. Mas nakakatakot kapag tinatakasan mo.
Pero kapag hinarap mo, mas gumagaan ang pakiramdam. Relatable din ang bound method strategy. Ihanda mo ang meal plan ng Lunes. Kung kaya mong magluto ng ulam na pwede mong dalhin sa trabaho, mas makakatipid ka kaysa sa pagkain sa labas. Halimbawa, kung ang isang lunch sa karinderya ay 70 pesos, pero ang baon mo ay nagkakahalaga lang ng 30 pesos, may 40 pesos kang natipid. At kung gagawin mo ito tuwing Lunes, diretso agad ang savings sa iyong ipon challenge. Ang simpleng baon ay hindi lang tungkol sa pagkain, kundi sa mindset na kaya mong kontrolin ang gastos sa pinaka-basic na level. Hindi rin dapat kalimutan ang micro-investment habit. Kahit maliit lang, magtabi ka ng 50 hanggang 100 pesos mula sa allowance mo sa buong linggo. I-cash in mo ito sa savings e-wallet account gamit ang kakilala para walang fees. Ang maliit na halagang ito, kapag consistent, ay nagiging malaking ipon sa katagalan. Ang sikreto ng mga mayaman ay hindi biglaang jackpot, kundi maliit na hakbang na paulit-ulit. Ang 50 piso na tinabi mo ngayong linggo ay hindi mo mararamdaman. Pero kapag ginawa mo ito linggo-linggo, magiging thousands na rin sa loob ng isang taon. Kung titignan mo, lahat ng hakbang na ito ay practical at doable para sa ordinaryong Pinoy. Hindi mo kailangan ng malaking sahod para magsimula. Ang kailangan mo lang ay malinaw na sistema at disiplina. Ang audit and tax strategy ay parang blueprint ng financial clarity. Kapag sinimulan mo ito tuwing Lunes, mas nagiging kontrolado ang buong linggo. Hindi ka na magugulat na ubos na pala ang pera mo sa Wednesday. Hindi ka na matataranta sa bills dahil nakahiwalay na ang budget. Hindi ka na mabibiktima ng impulsive buying dahil may cap at may buffer ka. At higit sa lahat, hindi ka na matatakot sa utang dahil hinarap mo na agad. Ang tunay na kalaban ng Pinoy sa pera ay hindi lang maliit na sahod, kundi ang kawalan ng sistema. Kapag may malinaw na plano, kahit maliit ang kita, kaya mong mag-ipon, magbayad ng utang, at maghanda para sa future. Ang bawat piso ay may direksyon. Ang bawat linggo ay may control. At ang bawat Lunes ay nagiging simula ng panibagong laban na kaya mong panalunin. Kung gagawin mo ito consistently, mapapansin mo na hindi lang gumagaan ang bulsa mo, kundi pati ang isip mo. Ang stress sa pera ay nababawasan at ang confidence mo ay tumataas. Ang simpleng Monday routine ay nagiging foundation ng financial freedom. At sa huli, ang pinakamahalagang aral ay ito. Hindi mo kailangang maging milyonaryo agad. Ang kailangan mo lang ay malinaw na sistema at disiplina para hindi isang linggo lang ang budget mo, kundi pang matagalang plano para sa mas maayos na buhay. Sa araw ng Lunes ay hindi lang pera ang dapat ina-audit natin. Kung gusto mong maging top performer sa trabaho o negosyo, kailangan mong simulan ang linggo na may malinaw na disiplina. Ang tawag dito ay high performance discipline. Ito ang mindset at sistema na magtutulak sa isang Pinoy worker o negosyante para hindi lang basta makasabay, kundi makalamang. Unang prinsipyo dito ang tinatawag na 80%, 20% task selection. Sa madaling salita, tukuyin mo ang big fish task, yung isang trabaho na may pinakamalaking impact sa sahod o kita mo. Hindi ito yung maliliit na errands o email replies, kundi yung project na kapag natapos mo, may direktang epekto sa income. Halimbawa, kung ikaw ay freelancer, ang big fish task ay ang pag-deliver ng main project sa client na magbibigay ng malaking bayad. Kung ikaw naman ay empleyado, ito ay maaring report na makakaapekto sa performance evaluation mo. Ang rule dito, gawin mo ito bago mag-lunch ng Lunes. Bakit? Kasi sa umaga, fresh pa ang utak mo, mataas pa ang energy at wala pang distractions. Kapag nauna mong tinapos ang pinakamahalagang task, kahit anong mangyari sa hapon, panalo ka na. Kasunod nito, kailangan mong iwasan ang chaos ng multitasking. Madalas tayong mga Pinoy ay gustong sabay-sabay na ginagawa ang lahat. Nag-i-email habang nagre-research, nagre-report habang nakikipag-chat. Pero ang resulta, puro half-baked output. Ang disiplina ng monotasking ay simple pero powerful.
focus ka sa isang project hanggang matapos bago lumipat sa iba. Ang momentum ay nabubuo kapag tuloy-tuloy ang flow ng trabaho. Kapag natapos mo ang isang bagay ng buo, mas tumataas ang confidence mo at mas nagiging mabilis ang susunod na tasks. Ang multitasking ay parang sabay-sabay na pagluluto ng adobo, sinigang at kare-kare sa isang kalan. Magulo, nakakapagod, at walang natatapos ng maayos. Pero kung monotasking, isang putahe muna, tapos lipat sa susunod. Mas malinis, mas masarap, mas efficient. Hindi rin pwedeng kalimutan ang digital decluttering. Maglaan ng 15 minutes tuwing Lunes para linisin ang inbox at desktop files. Ang dami sa atin ay nagtatambak ng emails, screenshots, at downloads na hindi na ginagamit. Ang resulta, nagiging magulo ang workspace at pati isip natin ay nagiging cluttered. Kapag malinis ang digital environment mo, mas nagkakaroon ka ng psychological safety. Mas nakakapag-isip ka ng business ideas kasi hindi ka distracted ng kalat. Ang simpleng paglilinis ng folders at pagtanggal ng spam emails ay parang pagwawalis ng kwarto, nagbibigay ng bagong simula at mas maayos na daloy ng trabaho. Ngayon, pumunta tayo sa Skill Up slot. Maglaan ng 30 minutes tuwing Lunes para magbasa o manood ng tutorial tungkol sa career o negosyo mo. Ang mindset dito ay, Monday is for learning, not just earning. Kung ikaw ay empleyado, pwedeng magbasa ka ng article tungkol sa bagong trend sa industriya mo. Kung ikaw ay negosyante, pwedeng manood ka ng video tungkol sa marketing strategies. Ang 30 minutes na ito ay maliit na investment pero malaki ang balik. Kasi ang mga top performers ay hindi lang nagtatrabaho, sila ay patuloy na nag-aaral. Ang skill na natutunan mo ngayong linggo ay maaring maging dahilan ng mas malaking kita sa susunod na buwan. Isa pang powerful habit ay ang networking reach out. Tuwing Lunes, mag-message ka sa isang potential client, mentor o business partner. Ang Lunes ang pinaka-professional na araw para mag-initiate ng usapan. Kasi karamihan ng tao ay nasa work mode pa, hindi pa pagod at mas receptive sa business conversations. Ang simpleng hi, I'd like to connect, o pwede ba kitang makausap tungkol sa project idea, ay maaaring magbukas ng bagong opportunity. Ang networking ay hindi lang para sa extroverts, kundi para sa lahat ng gustong lumago. Ang isang message tuwing Lunes ay parang pagtatanim ng buto. Hindi mo agad makikita ang bunga, pero sa tamang panahon, lalago ito. Hindi rin pwedeng kalimutan ang feedback integration. Balikan mo ang mga pagkakamali nung nakaraang linggo. Huwag kang maging defensive. Ang disiplina ng top performers ay nakabase sa kakayahang tanggapin ang mali at itama ito. Kung nagkamali ka sa report, ayusin mo ang system para hindi na maulit. Kung nagkulang ka sa delivery, mag-set ka ng mas maayos na schedule. Ang feedback ay hindi insulto, kundi mapa. Kapag marunong kang magbasa ng mapa, mas mabilis kang makakarating sa success. Ang Lunes ay perfect time para mag-reflect at mag-adjust. At syempre, kailangan mong bantayan ang energy management. Huwag mong ubusin ang energy mo sa walang kwentang chismis sa office tuwing Monday morning. Ang social battery mo ay limitado. Kung gagamitin mo ito sa gossip, wala ka ng energy para sa productive meetings. Ang disiplina dito ay simple. I-reserve ang energy para sa mga bagay na may direct impact sa career o negosyo mo. Ang chismis ay walang ROI, pero ang tamang paggamit ng energy ay nagbubunga ng promotions, clients, at growth. Kung titingnan mo, lahat ng habits na ito ay practical at doable para sa ordinaryong Pinoy worker o negosyante. Hindi mo kailangan ng malaking kapital o sobrang talino para maging top performer. Ang kailangan mo lang ay malinaw na sistema at disiplina. Ang high-performance discipline ay hindi magic, kundi daily habits na paulit-ulit mong ginagawa. Kapag sinimulan mo ito tuwing Lunes, mas nagiging kontrolado ang buong linggo. Hindi ka na magugulat na ubos na ang oras mo sa Wednesday. Hindi ka na matataranta sa deadlines dahil nauna mong tinapos ang big fish task. Hindi ka na mabibiktima ng clutter dahil malinis ang workspace mo. At higit sa lahat,
Hindi ka na mauubusan ng energy dahil marunong ka nang mag-manage ng social battery mo. Ang tunay na kalaban ng Pinoy sa career at negosyo ay hindi lang kakulangan sa resources, kundi ang kawalan ng disiplina. Kapag may malinaw na plano, kahit maliit ang kumpanya o entry-level ang trabaho, kaya mong mag-excel. Ang bawat oras ay may direksyon. Ang bawat linggo ay may kontrol. At ang bawat Lunes ay nagiging simula ng panibagong laban na kaya mong panalunin. Kung gagawin mo ito consistently, mapapansin mo na hindi lang gumagaan ang workload mo, kundi pati ang confidence mo ay tumataas. Ang stress sa trabaho ay nababawasan at ang productivity mo ay tumataas. Ang simpleng Monday routine ay nagiging foundation ng career at business growth. At sa huli, ang pinakamahalagang aral ay ito. Hindi mo kailangang maging genius agad. Ang kailangan mo lang ay malinaw na sistema at disiplina para maging top performer. Hindi lang ngayong linggo, kundi sa buong journey ng career at negosyo mo. Andito na tayo sa mahalagang aral, mga ka-daily. Kung gusto mong magtagumpay sa pera at sa buhay, hindi sapat ang tamang budget o disiplina sa trabaho. Ang tunay na pundasyon ng financial growth ay ang mindset. Kapag mali ang pag-iisip, kahit gaano ka pa kasipag, mauuwi lang sa pagod at pagkatalo. Pero kapag tama ang mindset, kahit maliit ang hakbang, nagiging malaki ang resulta. Ito ang tinatawag na wealthy mindset, isang paraan ng pag-iisip na nagbibigay ng personal at emotional wealth, hindi lang financial. Unang hakbang dito ang victory visualization. Isulat mo ang 3 bagay na kapag nagawa mo ngayong linggo, masasabi mong tagumpay ka. Halimbawa, mabayaran ang isang utang, makapag-ipon ng 500 pesos, at matapos ang isang project sa trabaho. Kapag malinaw ang goals mo, mas nagiging madali ang decision. Clarity is power. Ang utak ng tao ay parang GPS. Kung walang destination, paikot-ikot lang. Pero kapag malinaw ang 3 bagay na gusto mong makamit, mas nagiging diretsyong daan ang tatahakin mo. Ang simpleng pagsusulat ng goals ay nagbibigay ng direksyon at motivation. Kasunod nito, kailangan mong yakapin ang fresh start bias. Tanggapin na anuman ang sablay nung nakaraang linggo, naubos ang ipon, natalo sa sugal, naging tamad, tapos na yon. Ang Lunes ay bagong clean slate. Ang mindset na ito ay nagbibigay ng psychological reset. Kasi kung bitbit mo pa ang guilt at frustration ng nakaraan, mas mabigat ang simula ng linggo. Pero kung tatanggapin mo na tapos na ang sablay, mas nagiging magaan ang pakiramdam. Ang fresh start ay parang bagong notebook. Malinis, walang sulat, handa para sa bagong kwento. Ang bawat Lunes ay pagkakataon para bumawi. Hindi rin pwedeng kalimutan ang gratitude audit. Bago ka magreklamo sa traffic o trabaho, maglista ka ng 3 bagay na pinapasalamatan mo. Halimbawa, may trabaho ka, may pamilya ka, at may pagkakataon kang bumawi. Ang gratitude ay hindi lang simpleng pasasalamat, kundi mindset na nakikita ang abundance kaysa sa kakulangan. Kapag marunong kang magpasalamat, mas nagiging positive ang outlook mo. At ang positivity ay nagbubunga ng mas magandang desisyon. Ang taong laging nagrereklamo ay mas madaling gumastos nang hindi kailangan. Kasi ang utak niya ay naghahanap ng comfort. Pero ang taong marunong magpasalamat ay mas disiplinado kasi nakikita niya na sapat na ang meron siya. Ngayon, pumunta tayo sa physical prime. Huwag mong kalimutan ang katawan. Ang Lunes na may kasamang light exercise ay nagre-release ng endorphins na kailangan mo para labanan ang work stress. Hindi mo kailangan ng gym membership para dito. Kahit 15 minutes na stretching or brisk walk ay sapat na. Ang katawan ay foundation ng productivity. Kapag malakas ang katawan, mas malinaw ang isip. Kapag mahina ang katawan, mas mabilis kang ma-stress at magkamali. Ang wealthy mindset ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa holistic na kalusugan. Isa pang mahalagang bahagi ay ang environment design. Ayusin mo ang paligid mo. Ang magulong kwarto o mesa ay nagdudulot ng magulong isip.
Ang tawag dito ay decision fatigue. Kapag cluttered ang environment mo, mas mabilis kang napapagod sa simpleng desisyon. Pero kapag malinis ang paligid, mas malinaw ang utak. Ang simpleng pag-aayos ng mesa tuwing Lunes ay nagbibigay ng bagong energy. Ang wealthy mindset ay nakabase sa clarity, at ang clarity ay nagsisimula sa environment. Boundary setting naman ang susunod. Matutong magsabi ng hindi sa mga aya na hindi pasok sa budget o hindi makakatulong sa growth mo ngayong linggo. Halimbawa, kung may nag-aya ng inuman sa Tuesday at alam mong hindi kaya ng budget mo, matuto kang tumanggi. Ang boundary ay hindi kawalan ng pakikisama, kundi protection sa sarili. Ang wealthy mindset ay marunong pumili ng battles. Hindi lahat ng aya ay dapat tanggapin. Hindi lahat ng gastos ay dapat gawin. Ang hindi ay isa sa pinakamakapangyarihang salita para sa growth. At syempre, kailangan mong sundin ang 1% rule. Huwag mong piliting maging milyonaryo agad sa isang linggo lang. Ang hamon ay maging 1% better version ng sarili mo kaysa nung nakaraang linggo. Kung dati ay hindi ka marunong mag-ipon, ngayong linggo magtabi ka ng 50 pesos. Kung dati ay tamad ka mag-exercise, ngayong linggo maglakad ka ng 15 minutes. Ang 1% improvement ay maliit, pero kapag consistent, nagiging exponential. Ang wealthy mindset ay hindi naghahanap ng instant success, kundi ng gradual progress. Ang maliit na hakbang ay nagiging malaking resulta sa katagalan. Kung titingnan mo, lahat ng habits na ito ay practical at doable para sa ordinaryong Pinoy. Hindi mo kailangan ng malaking sahod o malaking negosyo para magkaroon ng wealthy mindset. Ang kailangan mo lang ay tamang pag-iisip. Kapag sinimulan mo ang linggo na may victory visualization, fresh start bias, gratitude audit, physical prime, environment design, boundary setting, at 1% rule, mas nagiging kontrolado ang buhay mo. Hindi ka na magugulat na ubos na pala ang energy mo sa Wednesday. Hindi ka na matataranta sa gastos dahil marunong ka nang magsabi ng hindi. Hindi ka na mawawalan ng motivation dahil marunong ka nang magpasalamat at mag-visualize ng goals. Ang tunay na kalaban ng Pinoy sa financial growth ay hindi lang kakulangan sa pera, kundi ang mindset na madaling sumuko. Kapag tama ang mindset, kahit maliit ang sahod, kaya mong mag-ipon. Kahit maliit ang negosyo, kaya mong palaguin. Kahit maraming problema, kaya mong bumangon. Ang bawat linggo ay pagkakataon para maging mas mahusay. Ang bawat Lunes ay simula ng bagong laban. At ang wealthy mindset ang nagbibigay ng lakas para hindi ka sumuko. Kung gagawin mo ito consistently, mapapansin mo na hindi lang gumagaan ang bulsa mo, kundi pati ang puso mo. Ang stress ay nababawasan, ang confidence ay tumataas, at ang motivation ay lumalakas. Ang simpleng Monday routine ay nagiging foundation ng personal at emotional wealth. At sa huli, ang pinakamahalagang aral ay ito. Hindi mo kailangang maging perfect agad. Ang kailangan mo lang ay tamang mindset para maging 1% better version ng sarili mo bawat linggo. Kapag tama ang pag-iisip, ang financial growth ay natural na susunod. Mahalagang paalala. Kapag pinag-uusapan natin ang pera, trabaho at mindset, madaling ma-excite sa mga bagong strategies at tips na ina-upload natin dito, particular na itong strategy sa araw ng Lunes. Ang tunay pa rin na pagbabago ay hindi nangyayari overnight. Ang mga konsepto tulad ng audit and attack strategy, high performance discipline, at wealthy mindset ay mga gabay lamang. Ang susi ay consistency. Kung gagawin mo lang ito isang beses, hindi mo makikita ang resulta. Pero kung gagawin mo ito ng araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan at taon-taon, doon mo makikita ang tunay na pagbabago at tagumpay. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Hindi ito dapat ituring bilang professional financial advice. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo,
Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.